Well, mga kapopong, nagulat ang maraming residente sa Taluang, Thailand matapos mabunyag na ang mga dancer na masayang umiikot sa isang malaking festival ay hindi pala ordinaryong performers, kundi undercover police officers na bahagi ng isang lihim na operasyon laban sa ilegal na aktibidad sa lugar. Sa mga oras na kasagsagan ng selebrasyon, mapapanood ang grupo ng mga performer na nakasuot ng makukulay at kumikinang na costume, may kasamang makeup at stage accessories. Habang abala ang publiko sa pagsasaya at pagkuha ng videos, maingat namang inoobserbahan ng mga undercover officers ang kanilang target sa gitna ng crowd. Kalaunan, mga kapopong, mabilis na nilapitan ng grupo ang isang lalaking kinilalang si Mecca Fawapwap na matagal nang minomonitor ng mga autoridad dahil umano sa koneksyon nito sa illegal na substance at online gambling operations. Dahil naging alerto umano ang suspek sa mga kilos ng pulis sa mga nagdaang buwan, napilitan ang mga opisyal na gumamit ng mas malikhaing paraan upang hindi mahalata ang kanilang presensya. Ayon sa mga ulat mula sa Lopburi Province, naging maayos ang buong operasyon at halos walang residente ang agad nakapansin sa nangyari. Sinabi ng mga autoridad na nakarecover sila ng mahigit 50 methamphetamine tablets, daan-daang maliliit na plastic packets at isang mobile phone na posibleng may kaugnayan sa online gambling activities. Mabilis na kumalat online, mga kapupong, ang mga larawan ng mga undercover officers matapos makita silang nakangiti at nakaporma pa rin sa kanilang dance outfits pagkatapos ng operasyon. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkagulat dahil mistulang eksena umano ito mula sa isang pelikula kaysa tunay na police mission. May ilan ding nagsabi na naging epektibo ang plano dahil natural na nakihalo ang mga opisyal sa crowd. Dahil festival ang setting, walang nagduda sa kanilang presensya at karamihan sa mga dumating ay inakalang bahagi lamang sila ng entertainment program. Hindi naman ito, mga kapupong, ang unang pagkakataon na gumamit ng kakaibang disguise ang mga autoridad sa Thailand. Nitong mga nakaraang buwan, nagsagawa rin ng undercover mission ang pulis sa Bangkok, gamit naman ang lion dance costume sa panahon ng Lunar New Year celebration. Sa mga oras na nagaganap noon ang isang temple fair, maraming residente ang natuwa sa makulay na lion dance performance. Ngunit hindi alam ng publiko na ang mga taong nasa loob ng malaking costume ay undercover officers na naghahanda ring lapitan ang isang lalaking iniugnay sa serye ng pagkuha ng mahahalagang gamit mula sa ilang tahanan. Ayon kay Captain Lertvarit Lertbora Preicha, mga kapupong, limitado lamang ang oras ng kanilang paghahanda noon, ngunit naging matagumpay pa rin ang operasyon dahil sa maayos na koordinasyon ng grupo. Sinabi rin ng opisyal na malaking advantage ang pagkakaroon ng festival dahil nakatutok ang atensyon ng publiko sa performances at hindi sa paligid. Marami ring bata at pamilya ang natuwang makita ang lion dancers, kaya naging natural ang kilos ng mga undercover officers sa gitna ng crowd. Dahil dito, naging mas madali para sa grupo na bantayan ang target ng hindi napapansin. Ayon sa ilang eksperto sa seguridad sa Thailand, mga kapupong, epektibo umano ang paggamit ng disguise sa malalaking public gatherings dahil madaling makihalo ang mga autoridad sa publiko nang hindi nagdudulot ng tensyon o panic. Bukod sa dance performers at lion costumes, may mga ulat ding gumamit noon ang ilang police unit ng disguise bilang delivery workers, construction personnel at event staff para sa iba't ibang operasyon. Sa kabila ng magaang reaksyon ng netizens online, sinabi ng mga autoridad na seryoso pa rin ang kanilang layunin laban sa ilegal na aktibidad. Patuloy pa rin umanong sinusuri ng mga investigador ang ilang electronic materials na nakuha sa operasyon upang malaman kung may iba pang koneksyon ang kaso sa mas malaking network. Well, mga kapupong, mainit pa ring pinag-uusapan sa entertainment circles ang tunay na estado ng relasyon ni Bea Alonzo at businessman na si Vincent Ko matapos umugong ang balitang hindi umano na tuloy ang kanilang planong wedding ceremony sa Spain. Sa mga oras na inaabangan ng publiko ang kumpirmasyon mula sa dalawa, nananatiling tikom ang kanilang kampo tungkol sa mga usaping mabilis na kumalat online nitong mga nakaraang araw. Mas lalo pang naging usap-usapan ang celebrity couple nang may lumabas na impormasyon na nakatakda na sana ang isang pribadong seremonya sa Europe nitong buwan ng Mayo. May ilang source na nagsabing nakapagplano na umano noon ang ilang kaibigan at kalapit na personalidad para sa naturang biyahe. Ngunit matapos walang opisyal na pahayag na inilabas, nagsimula nang magtanong ang publiko kung may pagbabago bang nangyari sa relasyon ng dalawa. Ayon sa ilang insider, mga kapupong, hindi naman umano tuluyang nahinto ang komunikasyon ni Bea at Vincent.
Sinabi ng ilang taong close sa couple na patuloy pa rin silang magkarelasyon sa kabila ng matinding pressure mula sa publiko at social media. Kasabay nito, mabilis ding lumutang online ang mga espekulasyon kaugnay ng umano'y legal preparations bago sana ang kasal. Isa sa mga pinakamainit na naging paksa ang sinasabing prenup agreement ng dalawa. Maraming netizens ang nagbigay ng sari-sariling opinyon kahit wala namang malinaw na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. May mga ulat din mga kapupong nagsabing pinaplano umano noon ni Bea at Vincent ang kanilang magiging tahanan matapos ang kasal. Lumabas pa online ang ilang larawan ng condominium unit na iniuugnay sa dalawa. Ayon sa mga source, personal umanong tumulong si Bea sa pagpili ng furniture at interior details para sa naturang property. Dahil dito, maraming fans ang naniwalang seryoso talaga ang plano ng celebrity couple para sa kanilang future together. Ngunit kasabay rin ng mga ulat na ito ang pagdami ng iba't ibang haka-haka online, kabilang na ang issue tungkol sa umano'y pagtutol ng ilang kalapit na tao sa relasyon ng dalawa. Agad naman itong pinabulaanan ng ilang insider. Sinabi nila na hindi raw aabot sa engagement stage ang relasyon ni Bea at Vincent kung may matinding hindi pagkakaunawaan mula sa kanilang pamilya. Mga kapupong, sa mga oras na patuloy ang usapan online, marami ring netizens ang nagsimulang suriin ang bawat galaw ng aktres. May ilang observers pa ang nagsabing posibleng nakaapekto rin ang pressure ng showbiz industry sa sitwasyon ng celebrity couple. Gayunman, walang konkretong ebidensya ang inilabas upang patunayan ang naturang mga aligasyon. Mas tumindi pa ang wedding rumors nang lumabas noon sa isang church livestream sa Maynila ang marriage banns na may pangalan ni Bea at Vincent. Dahil dito marami ang naniwalang malapit nang maganap ang kanilang kasal. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, mabilis ding kumalat ang mga balitang may umano'y pagbabago sa naturang plano. Sa isang media interview mga kapupong, pinili ni Bea na huwag direktang sagutin ang mga tanong kaugnay ng wedding issue. Sa halip, mas nakatuon umano ang actress sa kanyang trabaho at mga paparating na proyekto. Sinabi rin niya noon na nais niyang magkaroon ng oras para makapagpahinga mula sa kanyang busy schedule. Pero nagbigay naman ng positibong komento si Ian Veneracion tungkol kay Bea sa isang press event. Ayon sa aktor, nakikita niyang masaya ang aktres sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataong magkita. Sinabi rin ni Ian na naniniwala siyang magiging mabuting asawa at ina si Bea balang araw. Naging maingat naman si Dimples Romana nang tanungin siya ng entertainment press tungkol sa issue. Matapos siyang dumating sa Pilipinas mula abroad, pinili ng aktres na huwag nang magbigay pa ng dagdag na detalye bilang paggalang sa privacy ni Bea. Hanggang ngayon mga kapupong, nananatiling palaisipan sa publiko ang tunay na sitwasyon ng relasyon ni Bea Alonzo at Vincent Co. Ngunit sa kabila ng lahat ng intriga at usap-usapan, marami pa rin sa kanilang supporters ang umaasang maaayos ng dalawa ang anumang pagsubok na kanilang kinakaharap ng malayo sa matinding atensyon ng publiko.